Good morning mga boss, pakita ko lang kung paano magkabit ng K3 bracket sa Aerox B2. Bali yung bracket ko pala, binili ko lang sa Shopee, dito sa shop na to. Sa pagkabit mga boss, bali gagamit lang tayo ng tools na socket wrench, tapos 10mm na socket. Mas maganda yung gamitin natin dito yung socket wrench kasi medyo malalim yung tornilyo na to. Pag ibang tools medyo mahirapan kayo tanggalin. Yung bracket pala mga boss na binili natin, mayroon na siyang kasamang tornilyo. Ayan, puro stainless po yan mga boss. Mas maganda para hindi siya kakalawangin. Tapos ito naman yung unang parts ng bracket na ikakabit natin. Sa pagkabit pala mga boss, bali tatanggalin lang natin itong rubber, yung may nakasulat na bin, para matornilyo natin siya ng maayos para walang sagabal. Tapos ang sukat po ng allen wrench natin dyan is 5mm. Tapos mas maganda mahaba siya para ilusot mo siya dun sa butas sa taas para maiikot mo siya ng tuloy-tuloy, kasi pag maiksi kasi babangga yung pinaka-L. Ayan, tapos pag nahigpitan mo na sa kabila naman, hihigpitan mo rin siya tapos double check natin na maigi kung mahigpit na siya, kasi pag maluwag yung tornilyo na yan mga boss, aalog-alog yung bracket natin. Ayan, tapos pag nahigpit na natin, ibalik ulit natin yung rubber para matakpan yung parang may butas kasi dyan Tapos para matakpan na rin yung paanong bracket. Tapos pag nakabit na natin yung unang bracket, ito na yung pangalawang bracket na ikakabit natin. Ayan, tapos yung butas kanina sa may taas, ito yung tapat nun, yung butas ng dalawa na yan. Bali kakabitan natin yan ng dalawang tornilyo. Tapos ang tornilyo na yan, allen wrench pa rin yung pinakataas niya na 5mm. Yan, tapos yung baba niyan mayroon siyang nut na 10mm. Bali ang gagamitin natin tools dyan dalawa na, bali dyan gumamit lang ako ng combination na 10 tapos 5mm na allen wrench. Higpitan mo lang, tapos pag na higpitan mo na, yung kabila naman yung lagyan natin ng tornilyo, tapos higpitan mo rin para walang alog yung bracket natin. Kapag may karga na yung bracket natin, pag tumakbo tayo hindi siya aalog-alog. Yan, higpitan lang natin ng maayos. Tapos pag nahigpitan mo na, ito na yung susunod na gagawin natin mga boss. Bali tatanggalin natin yung tornilyo ng rear shock. Bali ang sukat ng tornilyo na yan is 12mm. Pwede ka gumamit na kahit anong tools dyan, basta 12mm yung sukat niya at hindi siya babangga dyan. Sa akin ginamit ko dyan combination wrench. Tapos ito yung pangatlong bracket parts na ikakabit natin. Ito yung pinakapaan niya. Bali ito yung magbubuhat ng bigat na kung ano man ipapatong natin dyan sa bracket na yan. Yan. Tapos ang tornilyo na tinanggal natin dun sa may rear shock, yun na rin ang isasama natin yung bracket na yun pagkabit. Ibabalik ulit natin tornilyo na yun. Tapos yung dulo ng bracket sa bandang likod sa loob natin ilagay para hindi makita yung dulo ng bracket. Tapos lagyan natin yung tornilyo. Yung tornilyo niyan, parehas lang yan din dun sa unang kinabit natin. 5mm na allen wrench, tapos 10mm na nut. Yan, tapos pag nakabit natin, higpitan. Tapos sa kaliwang bracket mga boss, bali ganun din yung proseso niya kung ano pagkabit nun sa kanan. Bali ganun din, isasabay mo rin siya sa tornilyo nung rear shock. Tapos dito sa may taas, dalawang tornilyo din. Tapos pag nakabit mo na siya, higpitan mo na siya ng maayos. Tapos ganyan na ang magiging itsura mga boss. Madali lang siya ikabit kahit na wala kang idea
kayang-kaya mo siyang i-install. Yan lang mga boss. Maraming salamat.